Good day guys! Mga pala si Kevin Ron is gawa ko tong video na to para categorize yung mga tutorials na ginagawa natin. At the same time, para malaman nyo din kung anong klaseng keyboardista kayo. Kasi mapapansin nyo din yung mga factors gaya ng piano, kung ano yung klaseng keyboard yung gamit dun sa tinuturo natin may mga maraming sounds. Minsan hindi kaya ng piano. Sa skills din, minsan nahirap din siya i-perform pag may succession, mabilis siya. Let's start. Tatlo lang to Yung unang bagay, sound natin is placcato. So yung placcato, yun yung mga binabagit kayo sa mga videos na placcato. Sabihin, kumbaga mirrored siya dun sa sound nung original na kanta. Marami tayong mga example na kanta. Yung meron yung Desert Moon. Bawat piraso ng sounds na ginawa niya, tinuro natin. Pero hindi isa yung usually Carpenters Close to You, ganun din siya. Meron din tayo mga OPM, kita sa tutorial, hinahati-hati natin per part. Well, sa ibang keyboards, kaya niya, split niya para mag-disune. Minsan kaya mo din gawin sabay-sabay. Ganong times na pwede mo siyang gawin sabay-sabay. Yung sa ginagawa natin, tulad na sa Raining in Manila, ginagawa natin nililayer natin doon sa piano kasi para magpantay. Total naman, nakapatong na siya. Kaya sabihin, yung video, may video pang isa na sound na pinagpapantay natin dun sa sequence ng sound. Yun yung sa placcato. Kung ano yung narinig, lahat yun. Lahat ng sound sa. So yun. Ganong klaseng player. May kilala tayo na kung paano nila i-perform eksakto. Nilalatan. Kapag minsan sa live na hindi natin magagawa, pipiliin mo lang yung pinaka-sound na pinaka-rinig. So, mostly naman yung pinaka-sound na common is usually piano, diba? Yung next naman is yung second part. Dito medyo iba. Kasi mayroong part na hindi lahat may piano. Hindi lahat may tunog. Kung gagawin yung plaka, meron ding hindi narinig yung cue. Tapos yung may piano lang sa bandang gitna. Okay lang siya narinig, pero sa punto kanta hindi narinig, diba? Sa recording. Ano rin, Jeepney, yung ni-request ni Lander. Akala ko walang piano. Pinakinggan, may part na piano siya, pero doon mo lang siya marinig. So, yun, magpa-fall din siya doon sa pangalawa. Diba, yung untoken. Yung untoken, wala naman kayo marinig na piano doon, kundi sa solo, diba? Pero kung magpe-perform ka ng live ng untoken, sayang naman yung time na tutugtog ka lang doon sa solo, katungangan. Parang somehow, ang ginagawa ko dyan, meron tayong tugtog na ginawa ko yan. Nag-i-strings na lang ako na medyo sa akin. Tinturo natin. So naman yung chord, parang kumbaga semi-automatic. Kaya siya kasi, only natin kung ano yung narinig usually, diba? Pero kung wala naman yung iba, pwede ka na mag-assume ng sound na gusto mo. Or ito rin, isipin yung genre. Genre nung kanta. Halimbawa, kapag medyo nagdagdag ka ng imahinasyon doon sa untoken, piano mo lahat. Kaya naman, medyo nag-iba yung vibe. Hindi naman napangit. Pahinig nyo lang na, ganun. Kaya usually, ako, ginagamit ko sound kapag wala, usually strings. Yan yung una. Depende sa kanta, meron namang time na pad yung ginagamit. Hindi ko pa ito natuturo, pero yung hindi na disband. Pero yun, isang placcato naman siya. Pero kumbaga, babagay naman siya doon sa kantang wala namang piano or walang keyboard sound. Okay naman. Kung gusto nyo, pianohin nyo na lang. Hindi maselan yung banda, hindi maselan kayo doon sa genre. Most common, piano na lang. Sunod, strings. Yan yung usual. Saan magkasama pa. Yung pangatlo, una is placcato, second is semi. Pangatlo, imahinasyon. Yun na lang siguro yung gamitin natin term. May mga songs na wala talagang piano sa recording. Kung may chords siya, doon tayo muna. Kasi so una, yun muna lalatagin natin yung chords. Kapag latag na yung chords, pagpili ka ng sound na parang common, which is pwedeng piano sa kanta. Ang example natin, usually yung mga maraming, may mga rock band. Yung Battle of the Bands namin, yung Spolarium. Wala namang yun eh. Wala namang piano yun. Hinaan ko lang sa pad na parang ibang word in this world yung sound. So, yun naman, sa pangatlo, kaya imahinasyon, imagine natin yung sound na babagay sa kanta. Actually, para magawa yun, siyempre mahirap siya gawin sa impromptu kasi hindi mo pa alam kung anong gusto mong gamitin. Pero yun nga, common is piano. Kung hindi mo pa alam, papakinggan mo yung kanta, experiment ka sa piano mo na gamit kung ano yung parang pwede matulad sa kanta ko. Pansin niyo, magkasunod, meron kaming pinapulari noon na decode nung Paramore. Wala talaga siyang piano.
mag-i-imagine ka ng sound. Kasi yung role natin as keyboardist is to complement the band. So, yung genre, babagay mo yung tunog mo. Sa mga susunod na songs na magre-request, may mga kanta na wala talagang piano, ipapakita ko dun sa video, turo natin kung paano ko siya gagawin pag ako yung pumapa, bigyan natin chords, tapos kung ano yung sound na bagay, yun na lang yung gagawin natin. Pero, yun na yung sa akin, pwede nyo gayahin, pero di ko nililimitahan yung imagination nyo, baka kayo may mas maganda pa kayo may isip, eh di gawin nyo. So yun yung tatlo. Puro ang word na lang. Pero kasing purist na keyboardist, yung pure E-piano or piano na ginagamit niya. Pag sa mga gig naman, kasi meron ng usually dalawa. Plakado, tumugto, saka yung meron touch niya yung sound. Isa iba nagpinagsosolo pa yung keyboard. Wala na siya dun sa eksakto. Tapos kung agree naman yung band members na yan ang sound, walang problema. So yun lang, binanggit ko lang para pag nagturo tayo ulit ng mga videos, pag malalaman yung difference, nalagay ako ng term na pag itong kanta na to, ito yung ano, kung plakado siya. Kapag itong kanta na to, yung semi-plakado, ito siya. Kasi pangatlo, imagination, na wala naman talaga siyang piano, pero lalagyan natin ng piano. O lalagyan natin ng sound na applicable doon sa kanta. So, meron pa akong sasabihin. Pag yung kanta, maraming versions. Kasi yung version na nataon sa inyo, wala siyang piano, pwede kayo mag-refer kung wala kayong idea, no? Mag-refer kayo dun sa ibang tunog. Yun yung guide. Halimbawa, yung kantang sundo ng Imago, wala naman talagang keyboard dun sa kanta. Pero meron version, parang may strings. So, yun. Meron kaming ganong cover, may strings. So, binasi namin dun yung tunog. Tapos tapo doon may mind, may parang strings ata yun. O basta may tunog yung hindi piano. Pero yung version nila na yun. Pero may version sila na acoustic, may tawag sila eh. Parang acoustic like performance. Piano ang gamit nilang sound doon. So alam ko namin siya. Same singer, may ginawa nila na ibang version. Piano na version, yun ang kinuha na. Sana ay naintindihan niyo itong video ko at pasensya na kung di pa tayo nakapag-post ng mga susunod na video. Nakapila naman yan, okay, magalala. Salamat lang. Thanks.